Send the light, the blessed gospel light. Ating pong pambungad na quotation sa umagang ito, sabi po sa atin, life is short. Ang buhay po natin ay maiksi lamang sa mundong ito. Times have been tough. Today, why don't you smile a little brighter? Love a little deeper. Laugh a little louder. And pray a little longer. And have faith in God that He always bring us through. Opo mga kapatid, napakaiksi lamang po ng buhay natin sa lupang ito. Kaya nga't lahat ng pwede po natin gawin na mabubuti. Ito, sabi niya dito ay mag-smile tayo, mga kapatid. Don't be in hurry. Dahil enjoy po natin, mga kapatid, ang mga maiksing mga panahong ito sa buhay natin. Huwag tayong madali. Iwasan natin ang may stress. Iwasan natin ang ma-depress. Mga kapatid, sapagkat yan ang it will shorten our life here on earth. Kaya nga sa umagang ito, purihin natin ang Panginoon. Good morning, good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. Kumusta po tayong lahat, mga kapatid? Tayo po ay nasa panghuling second to the last day of this week. Araw po ng Friday, ika-20 na po ng buwan po ng Agosto. Kaya purihin natin ang Panginoon sa pagkakataon na tayo po ay muling magkasama-sama at upang ating pong gawin ang ating pong devotional sa umagang ito. Kaya nga't ang lahat po ay pinasasalamatan ko po kayo, mga kapatid, sa inyong patuloy na pagsubaybay. Mga early riser po natin sa umaga, na tunay na ating pong sama-samang tanggapin ang mga pagpapala na ibubuhos ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Hindi natin batid, mga kapatid, ang mga panahon sa ating buhay, subalit ang Panginoon ang siyang nakakaalam sa atin. Kaya nga, why don't we surrender and dedicate ourselves, our activities, our lives to Jesus, mga kapatid, sapagkat siya ang ating pong patnubay. Nais po kayong anyayahan, mga kapatid, na tayo po ay humingi ng tulong at gabay ng banal na Espiritu. Dakilang Diyos, amang banal na mapagpala po sa lahat ngayong pong umaga. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po at pinagsama-sama niyo po kami muli sa amin pong devotional time sa araw na ito at sa oras na ito upang amin pong tanggapin at pasalamatan kayo sa mga pagpapalang espiritual na inyo pong inihanda sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, nais po naming matuto, Panginoon, at ang gabay ng banal na Espiritu, siya po ipanabang mo po sa amin. Buksan ang aming mga puso't isipan, linisin po kami sa lahat ng aming mga karumihan at mga kasalanan po namin, upang hindi po maging hadlang o harang ito na tanggapin namin ang mga pagpapalang inyong ipagkakaloob. Pagpalain ang bawat tahanan na kung saan ay naririnig at napapakinggan ang inyong po mga salita. I-bless mo rin po ang mga gadget, mga internet signal power na aming po ginagamit. Maging maayos nawa po ang lahat upang maging maayos po naming marinig ang inyong pong mensahe sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin, alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Good morning po muli, mga kapatid at mga kaibigan. Ang topic po natin, ang paksa po natin ay may pamagat na The Net of the Gospel. Ayan. Ang lambat ng Ebanghelyo. Yan po ay isang paglalarawan at parabola na ginamit ng ating Panginoon upang ilarawan niya sa atin kung gaano po kahalaga, mga kapatid, ang pangangaral ng Ebanghelyo hanggang sa huling kapanahunan. Ang sabi po sa Mateo Kapitulo 13, ito pong Kapitulo 13 ito ng Mateo
ay bali 7 po, ano, sa isang kapitulo ay 7 parabola ang nakapaloob dito at sa bawat parabola, mga kapatid, ay mayroon pong idinidiin na lesson dito. Ano ho? Yung isang parabola ay ito yung dinidiin niya at hindi mo makikita doon sa isang parabola. Kaya nga kapag pinag-aralan po natin itong mga parabolang ito, ay mayroon po silang kani-kaniyang mga tinatawag na emphasis o mga punto na idinidiin sa leksyon, ano, na nais i-emphasize o idiin ng ating Panginoon sa kanyang mga listener. Ang ating Panginoon, mga kapatid, ay gumagamit po siya ng napakasimpleng mga paglalarawan, illustration, parabola. Katulad po, mga kapatid, ng ating pong parabolang ating pag-aaralan ngayon na ang lambat ng Ebanghelyo. Dahil mostly, mga kapatid, ang ating Panginoon ay, ang kanyang pangangaral ay nasa tabi ng karagatan. Pampang ng ilog, pampang ng dagat ng Galilea. Ayan. Pansinin po ninyo, no? Doon sa lugar na kung saan ang Panginoon ay nangangaral, open air, pero naririnig ng napakaraming mga tao. O kaya naman sa libis ng bundok ng Olibo. Ayan. Kaya ang sabi dito, mga kapatid, narito yung parabola, gayon din naman. Gusto kong tingnan natin dito sa Mateo Kapitulo 13. Ang talata po ay 47. Ganito po ang sabi sa atin. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang ito ay mapuno, hinila ito sa pangpang, umupo sila at tinapon sa mga sisidlan. At tinapon sa mga sisidlan ang mga mabubuti. Ngunit itinapon ang masasama. Gayon ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at kanilang ihiwalay ang masasama sa matutuwid. At itatapon sila sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ang kaharian ng langit ay tulad din naman ng isang lambat. Yan po ang sabi ng ating Panginoon sa kanya pong paglalarawan, na inihulog sa dagat. So ibig sabihin, kung inyong imagination, sa inyong imagination, ang Panginoon ay naroon maaga na nandoon sa pampang ng dagat ng Galilea at nakikita niya yung mga mangingisda na kanila pong inuhulog ang kanila pong mga lambat. At kapag yan po ay nahihulog na nila at expect po nila yung mga mangingisda ay nakahuli muna po sila, kanila po hihilain ang kanilang lambat. Ayan, patungo sa pangpang. At sila'y nagsiupo. At sa kanilang pagupo, mga kapatid, ay pinipili po nila. Pinipili po nila yung mga nahuli. Itinapon sa mga sisidlan ang mabubuti. Datapot itinatapon ang masasama. Ibig sabihin ay kanila pong ibinabalik sa karagatan. Dito, hindi po related itong aking sasabihin dito sa ating pong parabolang ito. Tingnan nyo, mga kapatid, na ang Panginoon, alam niya, ang mga tao noon, alam nila kung ano yung mabuting kainin at hindi po mabuting kainin. Ngayon, kahit ano pong makuha sa lambat, ay wala pong tapon. Kita ninyo, mga kapatid, ultimong kabibi, ultimong
ano to? Tulya ang tawag diyan. Kahit anumang masabit, wag lang yung tinik, wag lang yung kahoy, basta isda o gumagapang o laman ng dagat. Wala na pong itinatapon ngayon. Dahil ang mga tao ngayon, kahit yung mga hindi dapat kainin ay kinakain na po nila ngayon. Wala po sa ating pong lesson ito, no? Nakita ko lamang yung isang bagay na mayroon talagang pagkakilanlan yung mabuti at hindi mabuti, yung pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin. Ayan. Ang sabi po sa atin, yung pong masasama ay itinatapon. Pero yung mga mabubuti ay inilalagay po nila sa buslo o kaya sa lalagyan. Gayon din naman ang sabi sa atin. Gayon din naman ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at hihiwalay ang masasama sa matutuwid at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at pagnangangalit ng mga ngipin. Dalawa po dito yung aking nakikita, mga kapatid. Ito po yung particular na binabanggit dito sa loob ng iglesia. Pero sa kabuuan, mga kapatid, ay hindi na po paghihiwalay ng sa akin, sa aking pag-aaral, hindi na po hihiwalay ng mga anghel. Bakit? Ay kusa na pong maghihiwalay itong dalawang ito, ang masama at mabuti. Ano? Ang sabi po sa Isaiah chapter 25 verse 9, yung mga mabubuti, yung mga matutuwid, yung mga matamang nagsipaghintay, yung matyagang nagsipaghintay sa ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagdating, ay sasabihin nila ang sabi ng ganitong mga pangungusap. Dito po sa Isaiah chapter 25 verse 9. Pakinggan po ninyo, mga kapatid. At sasabihin sa mga araw na iyon, ito'y ating Diyos, hintahin natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya, tayo'y matuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Ito po yung mga mabubuti at matutuwid, mga banal na nagsipaghintay, sasalubungin po nila ang ating Panginoon. Ano? Yan, masasaya po sila. Subalit, sa isang banda, narito naman po sa Apokalipsis, Kapitulo 6, talatang 14. Ang sabi naman po dito, mga kapatid, ay 6:14. Ang langit ay nahawi na gaya ng isang balumbong nilululon, at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinalalagyan. At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at mga pinunong buo, ang mga mayayaman, ang malalakas, ang bawat alipin at bawat malaya ay nagtago sa mga yungib, sa mga bato at sa mga bundok. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at itago nyo kami mula sa mukha na nakaupo sa trono mula sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapuot at sino ang makatatagal. Ito naman po, mga kapatid, ito pong mga masasama ay magsisipagtago. Pansinin po ninyo, mga kapatid, na sa buong sanlibutan, yung mga masasama, ang gagawin po nila ay magsisipagtago. Ano? Yung itatago nila, ayaw nilang salubungin ang ating Panginoon na hindi katulad ng mga banal, ng mga matutuwid at matapat na nagsipaghanda at naghintay ng mataman sa ating Panginoon. Sasalubungin po nila. No? At siyempre, mga kapatid, yung mga sasalubong sa ating Panginoon ay pagdadamputin sila ng mga anghel. Sa iglesia, mga kapatid, ganito po ang binabanggit naman sa loob ng iglesia. Ito po ay inilalarawan din ng isang parabola dito sa chapter 13, sa parabola ng mga hasik. At alam ng ating Panginoon kung paano tumubo ang trigo at ang panirang damo.
Kaya ang sabi ng ating Panginoon na naghasik din ang kaaway, no? Naghasik din ang kaaway at pareho tumubo, mga kapatid. Nung ako po ay bata, dahil ang aking tatay ay magsasaka, kapag yung kanyang itinanim na palay ay sasabay din tutubo yung panirang damo. Parang ang tawag diyan ay parang buntot ng kabayo. Ang kanyang parang palay din po, mga kapatid. Pero pagdating ng araw ay makikita mo na hindi pala palay kundi panirang damo. Ang ginagawa po ng aking tatay, sinasama kami ay yung tawag diyan ay sa Kapampangan, manigoto. Nalilinisin po yung mga puno ng palay, tatanggalin yung mga parang palay na hindi naman talaga palay. Pero sabi ng ating Panginoon, wag, ang sabi niya, hayaan yung tumubo sila. At pagdating ng araw, pagdating ng pag-aani, doon na lamang ihiwalay. Ang sabi dito, mga kapatid, ang paghuhulog ng lambat ay ang pangangaral ng Ebanghelyo na nakahuhuli ito sa loob ng iglesia. Sa loob ng iglesia ng mabubuti at masasama kapwa. Nakakalungkot po, mga kapatid, nakakalungkot. Ang iglesyang minahal ng ating Panginoon ay sa panahon natin ngayon, ay wag po tayong magusga, mga kapatid, pero binabanggit ng banal na kasulatan at sa parabola, sa loob ng iglesia ay mayroon po talagang mabubuti at mayroong masasama. Mayroon po masasama, kapwa. Ang sabi dito, kapag natapos na ang gawain ng Ebanghelyo, pag natapos na ang Ebanghelyo, ang paghuhukom naman ang gaganap ng gawain ng paghihiwalay. So mga kapatid, kahit sa loob ng iglesia, kahit nasa loob ng iglesia yan, pagdating ng araw, yung paghuhukom, kapag dumating na ang ating Panginoon, mga kapatid, sa ayaw at sa gusto po natin. Sa ayaw at sa gusto po natin. Sa paniwalaan po natin at sa hindi. Sa tanggapin natin at sa hindi. Sa handa tayo o hindi handa, mga kapatid, mahihiwalay po ang masama sa mabuti. Ito yung tinatawag na paghuhukom. At ang idinidiin pa dito, mga kapatid, na nakita ni Kristo kung paano ang pagkakaroon ng mga ditunay na kapatid sa iglesia ay magiging sanhi upang ang daan ng katotohanan ay pagsalitaan ng masama. Bakit po, mga kapatid? Ito pong pagkakaroon ng di tunay na kapatid. Itong pagkakaroon ng hindi tunay na talagang mananampalataya na nasa loob ng iglesia. Ito po ang nagiging sanhi na kung bakit ang katotohanan ay ay mabagal po sa paglago, mga kapatid. Dahil ay siyempre nagiging hadlang po yan. Nagiging harang po yan, mga kapatid. Nagiging balakid. Ito pong mga hindi tunay na kapatid sa loob ng iglesia. Kaya't ang sabi dito ay pagsalitaan ng masama, kukutsayin at hindi po papansinin. Dahil nga po nakikita sa mga buhay ng mga kapatid sa iglesia ang hindi po nararapat makita. Pangalawa, ang sabi dito ay lalaitin ng sanlibutan ang Ebanghelyo dahil sa di tapat ng mga kabuhayan ng mga bulaang nagpapanggap. Medyo masakit po itong binanggit dito sa ating pong devotional, itong Christ Object Lesson, page 122. Ano po? Lalaitin ng sanlibutan ang Ebanghelyo dahil sa di tapat na mga kabuhayan ng mga bulaang nagpapanggap. Maging mga Kristiyano ay matitisod
pagkakita nilang ang maraming nagtataglay ng pangalan ni Kristo ay hindi pinamamahalaan ng kanyang espiritu. O, kita nyo mga kapatid. Pangatlo, ang sabi ay yung mga maging mga Kristiyano na sa loob ng iglesia ay matitisod o magiging katitisuran sila sapagkat hindi po nakikita o nagtataglay bagamat nagtaglay nila sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, pero ang sabi dito ay hindi po pinamamahalaan, hindi po ginagabayan, at hindi po nahubog ng banal na Espiritu, hindi po na-transform ng banal na Espiritu ang kanilang buhay. Kaya naging katitisuran sila. Ito po ay ini-illustrate, mga kapatid, sa parabola ng ating Panginoon. Hindi po natin makikita sa ang leksyong ito sa parabola ng lambat. Ito po ay itinuturo doon sa mga hasik. Di po ba? Sa mga hasik. Yung unang ay nahasikan yung natapon o naisabog yung binhi sa daan. Sa daan, matigas po yan kaya hindi po tumubo. Pagkatapos sa mabato, pagkatapos sa mga mayroong dawag, yung may mga tinik, at pang-apat yung mabuting lupa. Dito po mga kapatid, ini-illustrate na ito pong ebanghelyong ito pong katotohanan ito, na bagamat naisabog o narinig ng mga taong sinisimboluhan ng matigas na lupa, mabato, at maraming tinik, at mabuting lupa. Yun lamang pong nahulog sa mabuting lupa na ang ibig sabihin na enjoy po nila yung katotohanan ng ebanghelyo, tinanggap po nila ito at isinakabuhayan, na transform ang kanilang buhay at nagbunga ng banal na espiritu. Yan po ang ini-illustrate dyan. Kaya nga dito mga kapatid, maging mga Kristiyano ay matitisod o maging katitisuran sila pagkakita nila ng marami sa mga nagtataglay na may pangalan ni Kristo, pero hindi po pinamamahalaan o guided ng banal na espiritu ang kanilang buhay o na-transform ang kanilang buhay, mga kapatid. Alam ng ating Panginoon. Sapagkat ang mga makasalanang ito'y nasa iglesia. Kita nyo mga kapatid, nasa loob ng iglesia. Kaya ang sabi dito mga kapatid, ang mga tao'y mapapa sa panganib na ang nag-aakala na pinagpaumanhinan ng Diyos ang mga kasalanan ng mga ito. Kaya malalagay po tayo sa peligro, malalagay tayo sa panganib at delikadong kalagayan na akala ng marami yung kasalanan na ginagawa ay yung parang pinagpaumanhinan ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, parang bagang tinotolerate ng Panginoon. No? Ngayon pa naman, malaya tayong makagawa ng kasalanan ngayon. Wala namang pipigil sa atin. Pero, ang sabi ay in the long run, sa final reckoning, sa paghuhukom, ay atin po itong haharapin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga't ang sabi po sa atin, dahil dito, kung kaya itinataas ni Kristo ang tabing sa hinaharap at inaatasan ang lahat na tingnan na hindi katayuan o hindi tungkulin, kundi karakter o likas ang magpapasya sa kapalaran o kahihinatnan ng tao. So in other words, mga kapatid, hindi po natin po pwedeng maging kapital o sangkalan na tayo po ay matagal na sa pananampalataya, matagal tayong naglingkod sa Panginoon sa iglesia, ano man ang ating naging posisyon, tayo man ay naging pastor, tayo man ay naging guro, tayo man ay naging evangelista, tayo man ay naging elder, tayo man ay naging Sabbath School superintendent,
o anuman ang naging posisyon natin, hindi po pinag-uusapan yon mga kapatid. Ang pinag-uusapan dito ay kundi yung karakter o yung likas kung tayo ay na-transform ng banal na Espiritu. Nang tayo po ay pangunahan, nang tayo po ay isuko natin ng ating buhay sa ating Panginoon. Yan po ang idinidiin sa atin. Kaya nga't ang talinhaga ng mga panirang damo at ang lambat ay kapwa maliwanag na nagtuturo na ang lahat ng masasama ay wala ng panahon sa panunumbalik sa Diyos. Ito po yung masama, mga kapatid. Pagdating po ng panahon, yung mga wala na pong pagpapanumbalik. Ang lahat, ang pagpapasya ay naitakda na po, napirmahan na. Kaya gusto mo mang bumalik, wala ka ng panahon, mga kapatid. Kasi ang sabi sa banal na kasulatan sa Apokalipsis Kapitulo 22, ang masama ay lalo pang magpakasama at ang matuwid ay lalo pang magpakatuwid. Ang marumi ay lalo pang magpakarumi at ang banal ay lalo pang magpakabanal. Ayan. Kaya nga't wala nang pagpapanumbalik sa Diyos. Ang trigo at ang panirang damo ay magsitubong magkasama hanggang sa panahon ng pag-aani. So, ibig sabihin, babalik pa ba sa doon sa pagkabata ng palay o yung trigo o yung panirang damo? Hindi na po, pag-aani na. Ang mabubuti at masasamang isda ay sama-samang hinila sa pangpang para paghiwalayin sa wakas. So, ang idinidiin po dito, mga kapatid, ay yung darating na paghuhukom, darating ang pagdating ng ating Panginoon na lahat ng kanyang nagsitanggap, lahat ng mga sumunod, lahat ng nagpasakop ng lubusan at tinayaan ng banal na Espiritu na matransform ang buhay po natin, mga kapatid. Ito na po ang panahon na dapat po nating i-consider. Muli, ang mga talinhagang ito ay nagtuturong hindi na magkakaroon ng palugit na panahon pagkatapos ng paghuhukom. Wala nang chance pa. Hindi katulad na sinasabi ng mga tao na ibang mananampalataya, meron pa raw pangangaral sa mga patay. May binabanggit po ganun. Pero hindi po yun ang nagiging konteksto. Paano mo pa pangaralan yung mga patay kung patay na? Yung mga taong namatay na napangaralan. Yan. Kung paano nila tinanggap ang katotohanan, ang ebanghelyo. Pero yung magkakaroon pa ng palugit na panahon, wala na po, mga kapatid. Ito na po yung ending. Kumbaga sa pag-aaral, ito na yung graduation. No? Gagraduate na sila. Kung makapasa ka, ay ikaw ay tatanggap ng diploma. Pero kapag hindi ka pumasa, ay hindi ka man lamang masabit doon sa pagtawag na sa entablado at kukunin mo ang iyong diploma. Mga kapatid, wala na po, tapos na. So, ibig sabihin, sa paghuhukom, ito na ang pinakadulo ng lahat. Kapag natapos na ang gawain ng ebanghelyo, karak-karakang sumusunod ang paghihiwalay ng mabuti at masama at ang kapalaran ng bawat isang uri ay napagpasyahan na magpakailanman. Naipasya na po, mga kapatid. Yan ang verdict kung tayo ay maliligtas o tayo ay itatapon sa kalan at igagatong sa impyerno. Alam niyo, mga kapatid, ang sabi po ng ating pong pag-aaral, hindi nais ng Diyos ang pagpuksa sa sinuman. Hindi po panukala ng Panginoon. Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Subalit, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama. Kundi, ang masama ay manumbalik at tumalikod sa kanyang mga lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad sapagkat bakit kayo mamamatay? Nais ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na tayo ay mamamatay balang araw. Ito po yung kamatayan na walang hanggan. Kamatayang pagdating ng araw na tayo susunugin. Kaya ang Panginoong Hesukristo ay namatay para tayo ay mabuhay.
Ang Panginoon ay nagdusa para tayo po pagdating ng araw ay hindi tayo magdurusa. Ginawa na niya ang paraan upang tayong lahat ay mailigtas niya. Bagamat buhay ang kanyang kapital, mga kapatid, pero ito po ay ipinagkakaloob sa atin ng libre, no? Libre lamang po sa atin, mga kapatid. Kung ang kaligtasan po ito ay binabayaran, ay napakamahal ng kaligtasan, napakamahal ng buhay na walang hanggan, napakamahal, yun lang binibili ng mga may sakit na kailangan nila ang oxygen, napakamahal na po niyan. Paano pa kung buhay na walang hanggan? Pero libre po ito, mga kapatid. Bakit? Para wala pong masabi ang tao, masama, mabuti, mayaman, mahirap, lalaki, babae, bata, matanda, anumang klaseng tao, mga kapatid, ang ebanghelyo, ang lambat ng ebanghelyo ay para sa lahat ng mga tao. Depende na nga lang kung inyong tatanggapin o inyong tatanggihan, mga kapatid. No? Pero, sang-ayon po sa pag-aaral sa banal na kasulatan, ang pangangaral ng ebanghelyo ay pang buong mundo. Lahat ng mga tao, para wala pong maidahilan ang tao. Nais ng Panginoon na tayong lahat ay maligtas. Sa buong palugit na panahon ng subukan, ito na po yung panahon na testing time, na ay nakikiusap ang kanyang espiritu. Ang banal na espiritu ay gumagawa sa atin sa mga tao na kanilang tanggapin ang kaloob na buhay. Tanggapin, paniwalaan, sampalatayanan, isa kabuhayan sa pamamagitan ng banal na espiritu. Yun lamang mga nagsisitanggi sa kanyang pakikiusap ang pababayaang mapahama. Ibig sabihin, hindi po desisyon ng Diyos na tayo ay maligtas o mapahama. Tayo ang magdidesisyon. Tayo ang magpapasya. Sinabi ng Diyos na dapat lipunin ang kasalanan bilang isang masamang mangwawasak sa sansinukob. Ang mga mangunguyapi sa kasalanan ay mapapahama sa pagpuksa nito. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, habang may panahon pa, habang ang palugit na panahon ay naririyan sa atin, nasa ating kamay, malinaw pa sa ating isipan para tayo ay makapagpasya. Ang pagpapasya natin, the moment na narinig mo ang panawagan ng Panginoon, kapatid ko, tanggapin mo na. Grab the opportunity. Baka ito pong opportunity ito ay hindi na po darating. Una, baka tayo mamamatay. Pangalawa, ay hindi po darating talaga ang bukas. Ang bukas, mga kapatid, ay paghuhukom na sa atin. Kaya mga kapatid, ang ebanghelyo, kung ito po ay narinig natin, kung ito man ay online na narinig ninyo, kung ito man ay personal na Bible study, kung ito man ay panunood, anumang mga iba't ibang klaseng komunikasyon, ang Panginoon ginagamit niya ito para makarating sa iyo, kapatid ko. Sa lahat, tanggapin natin ang ebanghelyo. Tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo na siyang remedy sa lahat ng ating pong mga kasalanan. Siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating pong Panginoon, na siya po ay patuloy na nag-aanyaya at nag-iimbita sa atin nang sabi niya, magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangapipitang lubha, at kayo'y aking papagpahinga. Sa umagang ito, mga kapatid, Jesus is coming. Are you ready? Jesus is ready. Are you coming? Purihin ng Diyos, mga kapatid, sa umagang ito. Sana po ay patuloy nating isuko, ang ating buhay sa ating Panginoon upang anumang oras, mga kapatid, ang paghuhukom ay darating, ay tayo po ay handang sumalubong sa kanyang pagdating. Napakasarap, mga kapatid, kung tayo po ay, kumbaga sa isda, ay madampot tayo at dadalhin tayo doon sa
sa lalagyan. Oh. Kaya lang, kung ating titingnan mga kapatid, ang mabubuhay naman ay yung mga itinapon. Di ba? Oh, wala po doon yung punto doon, mga kapatid. Ang sabi dito ni Louis Palan, one encounter with Jesus Christ is enough to change you instantly forever. No? One, kapag ating pong na-encounter, kapag ating pong nakatagpo ang ating Panginoon Kristo, mga kapatid, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu is enough to change you. Ay sapat na upang tayo po ay baguhin niya tayo instantly, gradually, sa ating buhay forever. Ang sabi ni Russell Standal, the only thing good is if we come and rest in the life of Christ, who is the real Lamb of God. Then, He can change our hearts, He can change our desires, and He can change our thoughts. Sabi pa po dito, the world is getting worse. Ang ating mundo, mga kapatid, ay patungo sa kapahamakan at kasamaan. And God won't wait forever. Jesus is returning soon. And the time to accept Christ as your Savior is now, mga kapatid. For tomorrow is too late. Purihin ng Diyos at pagpalain tayo ng Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay dadako na sa ating pong pananalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, mapagpala po naming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe po na inyo pong ibinahagi sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong paalaala na ang mga araw sa amin ay darating ang paghuhukom. Panginoon, salamat po sa aming Panginoong Yesus na siya pong patuloy na nananawagan sa amin, patuloy at willing na baguhin ang aming buhay tungo sa isang buhay na angkop sa buhay na walang hanggan. Opo, Panginoon, hindi namin kayang baguhin ang aming pong mga sarili. Hindi po namin kayang linisin ang ating pong mga puso't isipan. Subalit sa pamamagitan ng pananahanan ng Banal na Espiritu, Panginoon, Kanya kaming babaguhin. Kung kami po ay patuloy na isusuko namin, isusurrender namin ang aming buhay at ang aming kalooban sa iyo. Tulungan nawa po kami. Kaawaan mo po kami, Panginoon. At ang kahihinatnan po namin ito, nais po namin na kami po ay mapabilang doon sa mga mabubuting mga isda at dadalihin po sa isang lalagyan ng lahat ng mga mabuti, matuwid at mga banal at nagpasakop ng lubusan sa aming Panginoon. Dadalihin niya sa isang lugar ng buhay na walang hanggan at sa kanyang tahanan na inihanda sa bawat isa sa amin. Panginoon, dalangin po naming sama-sama naway kaming lahat ay wala pong mawaglit. Pati na po ng aming pong mga mahal sa buhay, aming pong mga pamilya, Panginoon. Kaawaan mo po kami, tulungan mo po kami kung kami po ay naliligaw man ng landas, Panginoon. Hikayatin mo po kaming patuloy at kalabitin mo po kami kung kami po ay lumalakad sa lihis ng kasamaan. Tulungan mo po kami, Panginoon, at igawad sa amin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu patuloy na siyang magbabago ng aming buhay. Palain niyo rin po ang aming pong distrito, ang Arayat District, lahat po ng aming pong mga kapatid, sa kanila pong mga material na kabuhayan, huwag po ninyong papagkukulangin. Higit sa lahat sa kanila pong espiritual na kabuhayan, O Diyos, lalo pa naman po ninyong palaguin sila sa kanila pong pananampalataya, sa kanila pong kasiglahan sa paglilingkod sa inyo. Akin din pong idinadalangin ang aking pong mga kapatid, ang aking pong mga pamangkin, aming pong mga anak,
na nagsisipag-aral ng online, ganun din po na nagtatrabaho. Panginoon, ingatan niyo po sila. Gabayan ng banal na Espiritu. Kung may mga karamdaman, Panginoon, ipagkaloob ang kagalingan ng lubusan. Ang amin po mga kapatid, mga taga-subaybay ng amin pong programa, ang lahat po ng mga kapatiran namin na nakikinig sa iba't ibang mga programa, naway patuloy nawa pong palaguin ang kanila pong pananampalataya. Magtumibay, batid namin o Diyos, ang panahon ay nalalapit na. Anawa ang banal na Espiritu ang patuloy na gumabay at magubog sa aming mga buhay tungo at makita ng lubusan ng buhay ng aming tagapagligtas. Sa umagang ito, Panginoon, itinatalaga po namin ang aming pong mga buhay, sa aming pong paghayo, sa aming pong mga gawain. Ang ilan sa aming mga kapatid sa ibang panig ng mundo sa kanila pong pamamahingang gabing pagsapit, ingatan po mo lubos sa kapayapaan. Maraming salamat po at ang aming pinakadalangin. Kaming lahat, pagdating ng aming tagapagligtas, ay wala pong mawawaglit. Panginoon, nawa kaming lahat ay makasalubong at magmamana ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon. Ihanda po ang aming po mga puso't isipan, ang lahat ng aming kakailanganin sa pagsapit ng araw ng Sabat sa araw ng bukas. Maraming salamat po, Panginoon, at inyo pong tinanggap, tinakinggan, tinugon ang aming po mga panalangin. Inihiling po namin ang lahat ng ito, hindi po sa kami karapat-dapat, kundi alang-alang pong lahat sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at mga kaibigan. Sa muli po, naway pagpalay po tayo ng ating Panginoon at mag-ingat po tayo mga kapatid. Siyempre, ito po ang inyong likod, Pastor Federico Meneses, at ang ating po mga disipulan dito, Sister Geraldine Miranda Meneses. Nagsasabi po sa ating lahat mga kapatid, God is good all the time. Hold out your care.